Ang Helios Empire ay nabalot ng manipis na ulap kung saan ang walang awa na undead ay sumalakay, na sinisira ang lahat sa kanilang landas. Hindi alam ng mga tao kung saan magtatago mula sa karamihan ng mga patay na tao. Gumapang sila sa bawat sulok at natagpuan sila, at laban sa mga makapangyarihang mandirigma ng imperyo ay dumating ang mga demonyong hari at ang Death Knight, na hindi gaanong makapangyarihan. Ang ating bayani, ang Death Knight, kinuha ang pinakamakapangyarihang eskrimador ng imperyo, si Iis. Pareho silang lumaban, ngunit naramdaman ni Iis na bahagya siyang hinawakan ng kanyang mga paa. Sinasabi ni Iis na hindi kapanipaniwala, gaya ng inaasahan ng Knight ng Hell. Ang Death Knight, tinamaan ng warrior na si Iis ang ulo ng Death Knight, at ito ay nawasak, at nahulog ito sa lupa. At napahawak ito sa kanyang ulo, ang kanyang mga pulang mata ay unti-unting bumabalik sa normal nitong kulay, at ang kanyang pag-iisip ay bumalik na sa kanyang katinoan, at bigla ito nakarinig na nakakakilabot na sigaw. At makikita dito na ang flag ng Helios Empire ay nawasak na. Sinasabi ng demonyong hari na mahusay, napakahusay. Sa wakas, pinaluhod niya na ang isinumpang imperyong ito, gamit ang sarili niyang mga kamay. May mga matatandang kasabihan na kung gaano katagal ang paghihintay, mas matamis ang paghihiganti. Nagawa niya na sa wakas ang itinakda niyang gawin, 1,000 taon na ang nakalilipas. Naiisip niya ba kung gaano siya kasaya ngayon? Ito si Archlich na si Dorgo. Napalingon nito sa hari, at nagsisigaw ang hari na si Helios at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya na patayin ang lahat ng kanyang mga tao. Maduming diablo ka, hindi ba sapat sa kanya ang impyerno? Nag-finger heart si Dorgo at sinasabi nito na ang sweet naman. Ito ba ay isang sumpa, tapos na ba siyang magsalita? At sinasabi nito na itutuloy nila ang koronasyon ngayon? Sinasabi ni Haring Helios na anong katangahan yan? Siya, may koronasyon, ito ay nag-finger kiss, at sinasabi ni Dorgo na pinagkaisa niya ang buong kontinente sa unang beses sa kasaysayan. Ang pagtawag na emperador ay halos hindi labis, nangingit-ngit sa galit ang emperador na si Helios, at ito ay napatingin sa paa ng Archlich na si Dorgo. Sinasabi ni Dorgo na magaling silang lahat, mga Demon King niya, at ang Death Knight. Dalhin niya sa kanya ang Imperial Crown, may kumuha ng korona, at hawak ng ating bida na ang Death Knight. Sila ay magkaharap, at sinasabi ng Archlich na si Dorgo na ito ang kanyang pinakamatapat na knight, ginampanan niya ang pinakamalaking papel sa pagdadala sa kanya dito. Paano niya siya na dapat gantimpalaan para sa kanyang mahusay na serbisyo? Napatitig na lang ito, at agad niyang binaba ang kanyang tingin, at nagtaka naman dito ang Archlich na si Dorgo. Napaisip ito at napahawak ito sa kanyang baba, at sinasabi nito na nakakalokong tanong niyan. Siya ang kanyang alipin, ang paglilingkod sa kanya ay ang pinakamagandang reward. Binigay ng ating bida ang korona, at bigla-bigla na lang itong sumabog, at nagulat ang lahat sa hindi nila inaasahan. Mabilis naman gumawa ng isang shield ang Archlich na si Dorgo. Mabilis naman nagpunta ang mga Demon King sa harap ni Dorgo para protektahan ito, at isa naman na pumunta sa likod ng ating bida para atakihin siya. Maririnig naman ang iniindang sakit na dulot ng pagsabog na ginawa ng ating bida sa Archlich na si Dorgo, at tinatanong nito kung ano ang ginagawa niya. May depensa siya, paano niya siya nasaktan, hindi niya binigay sa kanya ang utos na yon. Sinasabi ng ating bida na sa wakas, nakakagalaw na siya sa kanyang sariling kalooban. Sinasabi ng Archlich na si Dorgo na kung ano ang pinagsasabi niya. Binura niya ang lahat ng kamalayan niya, sinasabi ng ating bida na tumingin lang ito sa ganoong paraan. Ang totoo, hindi talaga siya nawala, pinagmamasdan niya ang lahat habang nakakulong siya sa loob ng sarili niyang katawan. Nagtataka naman si Dorgo at sinasabi nito na tunay na siya ang kanyang pinakadakilang obra maestra. Para sa kanyang mga nagawa, hahayaan niya siyang ilabas ang kanyang galit kahit minsan lang. Hanggang sa makahanap siya ng paraan para makontrol siya ulit. Umatake na ang mga Demon King ni Dorgo at pinalibutan nito ang ating bida, at biglang na lang may nagliwanag, at napatalsik nito ang mga Demon King ng Archlich na si Dorgo, at sinasabi ni Dorgo na ang kanyang mga Demon King ay nawala sa isang strike. Sa ganitong kaso, naglabas ito ng libu-libong mga undead, at sabay-sabay itong umatake sa ating bida. Nung malapit na ang mga undead sa ating bida, mahina ito nagsabi na huminto sila, at tinaas nito ang kanyang kamay, at naglabas ito ng dark aura. Tinikom nito ang kanyang kamao, at sinasabi nito na sumuko na silang lahat.
Ang lahat ng undead ay nagsisigaw at unti-unting nawawasak. Hindi naman makapaniwala ang Archlich na si Dorgo sa nangyayari sa harap niya, at sinasabi nito na hindi ito pwede mangyari, nakagawa siya ng halimaw na katumbas ng mga Diyos. Naiintindihan niya, dapat ay galit siya, ganoon din ang nararamdaman niya. Huwag niyang isipin na nanalo siya, masira man itong katawan niya, ililipat niya lang ang kaluluwa niya sa ibang vessel. At babawiin niya ang kontrol niya sa kanya. Sinasabi ng ating bida na sa lahat ng mahabang taon ay nakulong siya sa loob. Wala siyang ibang iniisip, kundi kung paano niya siya papatayin. Nabahala naman dito si Dorgo, at naghahanda na ang ating bida sa isang atake, at sinasabi nito na para patayin siya, gumawa siya ng sword technique na pumuputol kahit sa kaluluwa. Sumisigaw at sinasabi ni Dorgo na hindi pwede magkaroon ng ganitong teknik. Mukhang delikado yan, dapat siyang umiwas, hindi pa tapos ang sinasabi nito. Nakapag-atake na ang ating bida, at tinamaan na ito. Nagtataka naman siya kung bakit buhay pa siya, at tumatawa at sinasabi nito na syempre naman, walang ganoong teknik. At biglang itong sumigaw at naglabas ito ng dark aura sa kalangitan, biglang ito tumigil sa kakasigaw at napatulala ito, at bigla itong sumabog sa hindi malamang dahilan. Bumagsak ang kanyang bungo sa lupa at nagpagulong-gulong ito. Nilapitan naman ito ng ating bida at sinasabi nito na pumunta siya sa impyerno, at sabay nitong tinapakan. Napatingin naman ang emperador sa ating bida, at nagtataka at sa isip-isip nito na kung ano ang nangyayari. Bigla na lang napaluhod ang ating bida, at sinasabi nito na sa wakas, natapos na. Hayaan niya siyang gawin ng isang huling bagay, kailangan niya humingi ng paumanhin sa kanya, kahit na makita niya man lang sila. Sa kamatayan, kailangan niya ito masabi, na sorry na. Sa pamilya niya, pagkatapos nitong magsalita, bigla nitong sinaksak ang kanyang sarili. At binabanggit nito si Ian, at si Damian, at ang boses na ito. Luis, biglang may nagsalita at sinasabi nito na Damian, bakit siya natutulog dito? Nagising na ito at sinasabi nito na salamat, makikita niya siya bago siya mahulog sa impyerno. Nanlaki ang mga mata nito at nagtataka ito, at napapatanong ito kung bakit mukha pa itong bata pa. Napatawa naman ang babae at sinasabi nito na ganun ba? Mukhang galing siya kung saan, sinusubukan niya bang pumanig sa kanyang good side, bago siya ulit pagalitan ni ama. Sige, maaasahan niya ang ate niya, baka umulan agad, kaya mas mabuting magmadali siya sa loob. Biglang tumakbo ang ate nito sa isang bahay, hindi naman makapaniwala ang ating bida sa mga nangyayari, at sinasabi nito na talagang sinira niya ang mansyon na ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Napatingin ito sa kanyang mga kamay, at sinasabi nito na huwag niyang sabihin na nananaginip lang siya. O baka naman, na ang lahat ng ito ay isang panaginip lang. May napansin itong isang kahoy, at kinuha niya ito at sinasabi nito na malalaman niya ito agad. Tama lang ang pakiramdam nito, biglang na lang ito gumalaw ng mabilis, at sinusubukan nito atakihin ang malaking bato. Tumama na ito sa bato, at nasira ang kanyang hawak na kahoy at nakagawa lang ito ng maliit na pinsala. Nang laki naman ang mga mata nito, at napahinto saglit at napangiti ito, at sinasabi nito na ito ay nakakabaliw. At biglang na lang unti-unting nagkakaroon ng crack ang bato, at biglang na lang ito tuluyan na nawasak, tumawa ito ng mahina, at biglang ito tumawa ng malakas, at tumawa ng tumawa at biglang na lang ito napaupo sa kakatawa, napakuyong ang kanyang mga kamay sa lupa, at bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan, at sabay napahawak ito sa kanyang dibdib, at hindi niya namamalayan na umiiyak na pala siya, sabay ng malakas na ulan, at sinasabi nito na bumalik talaga siya sa nakaraan. Sa isip-isip ng ating bida na may talent siya, may sumisigaw at sinasabi nito na nabaliw na talaga siya. Nagdudulot siya ng kaguluhan sa isang bar at pinalayas. Gaano pa nga ba kailangan masira ang dangal ng kanilang pamilya? Sa isip-isip ng ating bida na ang talento ng pagsira sa dangal ng pamilya niya. May biglang pumasok at sumisigaw at sinasabi nito na brother. Bakit niya sinugod ang young master ng Leonblum March? Dahil sa kanya, ang kanilang kapatid, ay kinakaladkad sa maruming roughneck na yun. Sa isip-isip ng ating bida na ang talento ng pagtapak sa kinabukasan ng kanyang pamilya. May umiiyak at nakaluhod sa ating bida at tinatawag itong Damian, at tinatanong nito kung bakit siya nanghiram ng pera gamit ang lupa ng pamilya bilang collateral. At paulit-ulit nitong tinatanong kung bakit, at sa isip-isip ni Damian na maging ang talento ng pagkuha ng mga ari-arian ng kanyang sambahayan. Bilang resulta, dahil sa talentong yun,
galit na galit at sumisigaw at sinasabi ng lalaki na lumayas ka. Papaalis na sana si Damian, at may biglang tumawag sa pangalan nito at napalingon ito. At sinasabi ng babae na kunin niya itong pera, dapat maging masaya siya. Nagulat naman dito si Damian nang nakita nito ang kanyang kapatid na babae na kahit na nasira ang buhay niya, dahil sa kanya. Inabot ni Damian ang isang supot na pera, at mabilis nito kinuha, at bigla ito tumakbo papalabas. Sa isip-isip ni Damian na nung araw na tumakbo siya papalabas, na parang tinatakasan ang pamilya, naiintindihan niya kung ano ang kasalanan at kahihiyan sa unang pagkakataon. Balik tayo sa kasalukuyan, nakaupo si Damian sa pagbabalik niya sa nakaraan, at napapatanong ito kung paano siya nakabalik sa nakaraan. Gusto niya lang sana humingi ng tawad sa kanyang pamilya, ngunit, aktwal siyang pumunta sa nakaraan. Napatingin siya sa kalangitan at sinasabi nito na ito ay isang divine miracle, at napatingin ito sa kanyang nanginginig na kamay. At sinasabi nito na sa akala niya, sa oras na ito, mahirap kahit na gumamit ng teknik tulad ng wave breaking. Isang pamamaraan na nagpapalaki sa epekto ng isang suntok ng ilang beses. Nakuha niya ang teknik na ito, matapos patayin ang kabalyero na tinatawag na Castle Wall Destroyer. May sumisigaw at sinasabi nito na goodness gracious. Young Master, napalingon dito si Damian at napatayo ito, at makikita ang sumisigaw kanina na hingal na hingal. At sa isip-isip ni Damian na siya ay isang lingkod ng kanilang pamilya, sa tingin niya. Ano nga ulit pangalan niya? Napahawak sa kanyang baba at tinawag nito si Victor. At napalingon naman dito ang matabang lalaki at sinasabi nito na yes, Young Master. Bakit nandito pa siya? Sabi ni Lady Louise na bumalik siya, bakit nandito pa siya? Galit na galit ang patriarka, tinatanong ni Damian kung ano ang ginawa niya. Pinagpapawisan si Victor at sinasabi nito na nagtatanong ba talaga siya, dahil ba hindi niya talaga alam? Napatitig naman dito si Damian at nagtataka, sa isang kastilyo. May sumisigaw at nagmumura ito, may hawak itong espada at ihahampas nito kay Damian. Buti na lang nakaiwas dito si Damian, at ito pala ang kanyang ama na Viscount. Matalim ang titig nito kay Damian at mukhang papatayin niya talaga ito. Buti na lang nahawakan agad ng dalawang babae ang Viscount, at pinipigilang nila ito, at sinasabi nila na huminahon siya honey, at sinasabi ng isa na ama. Nakikiusap siya na huminto sila, sumisigaw at sinasabi ng Viscount na nabaliw na talaga siya. Nagdudulot ng kaguluhan sa isang bar at pinalayas, gaano kalaki pa nga ba ang kailangan masira, sa dangal ng kanilang pamilya. Sumisigaw at sinasabi nito na umalis sila, sabi niya na umalis sila. Babasagin niya ang kanyang bungo ngayon, sa isip-isip ni Damian na bumalik siya sa sandali na ito. Sinasabi ng ina nito na hindi pwede, balak niya bang patayin si Damian. Sinasabi ng kapatid nitong babae na ama, mag-isip ng makatwiran. Sa isip-isip ni Damian na gaano na ba katagal simula nung napag-alitan siya ng kanyang ama. At ang kanyang ina at kanyang kapatid, namimiss niya na ang mga ito. Nagtataka naman ang mga ito at napatitig sila kay Damian, at nagbubulungan sila, at sinasabi nila na umiiyak ito. Ano ang ibig sabihin nito? Nilagay na ng kanyang ama ang kanyang espada sa lalagyan nito, at sinasabi nito na anong excuses niya this time. Kung may bibig siya, magsalita siya, sinasabi ni Damian na wala. At batid ng kanyang ama na syempre wala siyang sasabihin. Walang paraan para magkaroon siya ng sasabihin, at tinatanong nito na ano. Ano ang ibig sabihin niya sa wala, walang paraan? Siya, na laging nakakaawa sa mga palusot at depensa niya. Sinasabi ni Damian na alam niya, pero masakit na pakinggan ang sinasabi niya. Nadungisan niya ang karangalan ng Haxon Viscounty sa kanyang pagkakamali. Siya ay ganap na may kasalanan, at walang puwang para sa mga dahilan. Nagbuntong hininga ang kanyang ama at sinasabi nito na tiyak na active ang kanyang bibig. Sa tingin niya ba hahayaan niya na ito, nagbigay-pugay si Damian at sinasabi nito na tatapusin niya ito. Nagtataka naman ang Viscount sa kilos ng kanyang anak, at sinasabi nito na ano. Tumalikod na si Damian at sinasabi nito na aayusin niya ang mga mali niya. Pagkatapos, mapaparusahan siya ng maayos pagbalik niya. Hindi naman makapaniwala ang kanyang pamilya sa mga nangyayari, at napapatulala na lang sila, at tinatanong ng kanyang ama kung sumakit ba ang ulo niya sa sobrang bagbog nung araw na yon. Sa Merchant City, sa Landwork, sinasabi ni Victor na Young Master, nandito na sila. At tinatanong nito kung papasok ba talaga siya,
may mga sabi-sabing sinusuportahan sila ng sindikato. Nag-aalala siya na baka may mangyaring masama, lumakad na si Damian at sinasabi nito na kung natatakot siya, bumalik na muna siya. Natarante naman na sinasabi ni Victor na patawad, hindi niya kayang gawin yun. Pupunta siya, paano siya makakatakas? Siyempre, kung sabay silang tumakas, mas mabuti pa yun. Sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala, taos-puso siyang hihingi ng tawad sa may-ari, kaya ano ang maaaring mangyari? Babawi siya sa ginawa niya ng maayos, sa isip-isip ni Damian na tama. Ito ay mahusay kung ang mga bagay ay magiging maayos. Naglakad na si Damian at sa isip-isip nito na hindi niya alam kung paano siya bumalik sa nakaraan. Ngunit kung binigyan siya ng isang Diyos ng ibang pagkakataon, hindi niya na sila sasaktan ulit. Ang talento ng pagtapak sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Napansin naman ng dalawang gwardya na may papalapit sa kanila. At mayabang naman sinasabi ng mahabang buhok na bantay na Hoy. Noble Master, bakit siya bumalik? At batid ng nakapulang bandana na Hoy. Binalaan na nila siya, hindi para ipakita ang kanyang mukha sa pangalawang pagkakataon. Sa isip-isip ni Damian na hindi niya na maalala dahil napakatagal na, pero parang kakaiba sila. Sinasabi ni Damian na gusto niyang humingi ng tawad sa may-ari. Dahil sa ginawa niya last time, nagtataka naman ang dalawa at napahinto, at biglang na lang sila tumawa. Sinasabi ng mahabang buhok na nakakatawa siya, kumikilos siya ng kagalang-galang dahil siya ay isang noble. Nagtataka at sinasabi ng nakabalabal na bigla siya humihingi ng patawad. Sasabihin niya ito sa kanilang boss, para sa kanya. Pero hindi niya ito inaasahan, balita niya siya ang masungit na panganay na anak ng isang bastos na pamilya. Pero sa tingin niya mas maayos siya sa inaakala niya. Sinasabi ng mahabang buhok na lalaki na narinig niya na ang babae sa kanilang pamilya ay maganda. Sinasabi ng nakapulang bandana na talaga ba, may kapaki-pakinabang pa ba sa pamilyang yun? Hinawakan nito ang mukhang ni Damian at sinasabi nito Hoy, young master. Bigla niyang gustong tanggapin ang paghingi niya ng tawad. Kung ipapakilala niya sa akin yung magandang ate niya, tatanggapin niya ang paghingi nito ng tawad. At biglang tumawa ng napakalakas ang mahabang buhok na lalaki, at sinasabi nito na huminto na siya, baka umiyak pa ito. Biglang nawala ang hawak nitong kutsilyo, at nabigla ito. At sinasabi ni Damian na matigas ito, akala niya kaya niya. Hihingi lang sana siya ng tawad at babalik na agad. Sumisigaw at sinasabi ng nakabandana na nabaliw na ba ang bastos na ito? Ibalik niya yan, at batid ni Damian na pero sa tingin niya, na overestimated niya ang sarili niya. Napapamura at tinatanong nito kung ano ang pinagsasabi niya. At hindi nito namamalayan na bigla na lang nitong pinutol ang kamay nito. Napahinto ito, at biglang na lang bumulwak ang dugo nito sa pinutol nitong kamay, at biglang na lang ito napaluhod, at napasigaw ng malakas. Sinasabi ni Damian na dahil gusto niya, ipapakita niya sa kanya ng maayos, kung ano ang Haxon Viscounty, kung ano ang totoong ginagawa ng tampalasan na panganay na anak niya. Nag-aalala naman si Victor at binabanggit nito ang pangalan ng kanyang young master, at napapaiyak na lang ito at sa isip-isip nito na akala niya aayusin niya ang lahat.